Usapang totoo, walang pero. Real talk lang, walang plastikan. Walang filter, diretsong totoo. Wonder Vlogcaster. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang araw sa inyo. Ngayon po ay April 14, ang pinakaaantay ng lahat. Yung aking mga kagrupo, bumili na ng, ng kanilang mga chichirya. Bumili na ng soft drinks, yung mga Coke Light, Coke Zero, popcorn, para panoorin itong pagdinig ngayon, itong April 14. At dumating na nga si Madriaga mga ka-Wonder dyan sa kamera. Naka full battle gear siya, Naka helmet, naka vest, protektado siya habang nakaposas siya, At siya ay isa sa magsasalita ngayon, mga ka-Wonder, kaya abangan natin. Pero for the meantime, pag-usapan muna natin ito, mga ka-Wonder, Itong 11 mga congressman na lumipat ng partido. Panoorin muna natin, mga ka-Wonder, para malaman nyo kung saan sila lumipat at sino-sino itong mga to. May umanong lumipat ang 11 mambabatas mula sa Lakas CMD papuntang Partido Federal ng Pilipinas, ang partido ng Pangulong Bongbong Marcos. Ang akbang na ito nakikitang may kinalaman sa pag-usad ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ang detalye sa ating Politico Update. Nalagasan umano ng 11 miyembro ang Lakas CMD sa pag-adjourn ng sesyon ng Kamara nitong linggo. Hindi lang basta-basta ang mga kongresistang umano'y lumipat sa Partido Federal ng Pilipinas, ang partido ni Pangulong Bongbong Marcos, dahil pawang matataas ang kanilang mga katungkulan sa iba't ibang House Committees. Kabilang sa mga umano'y lumipat si Isabela Representative Antonio Albano, Vice Chair ng Committee on Suffrage and Electoral Reforms, si Bulacan Representative Agatha Cruz, Assistant Majority Leader at Vice Chair ng ilang komite, kabilang ang Basic Education, Foreign Affairs, Public Information at Ways and Means. Si Bulacan Representative Salvador Plato, Chairperson ng Committee on Government Reorganization, at si Bulacan Representative Mark Violago, Vice Chair ng Committee on Games and Amusement. Kabilang din umano si Nueva Ecija Representative Micaela Swansing, Chairperson ng Committee on Appropriations. Sumama rin daw si Siquijor Representative Zaldi Villa, Vice Chair ng mga komite sa Agriculture, Energy, Tourism at Trade and Industry. Si Quezon City Representative Patrick Michael Vargas, Deputy Majority Leader. Si Cagayan de Oro Representative Lordan Swan, Chairperson ng Committee on Public Information. Si Marikina Representative Miro Kimbo, Chairperson ng Committee on Ways and Means. Si Surigao del Norte Representative Francisco Matugas, Chairperson ng Committee on Land Use. At si Isabela Representative Joseph Tan, Vice Chair ng Committee on Appropriations at Flagship Program Projects. Usap-usapang may kinalaman ang umano'y paglipat ng mga kongresista sa PFP sa pag-usad ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Sa ilalim kasi ng konstitusyon, kailangan ng 1/3 vote ng mga miyembro ng Kamara o hindi bababa sa 106 na mambabatas upang maisulong ang impeachment sa Senado para sa paglilitis. Joash Manimban, Billionaire News Channel. So yun, mga ka-Wonder, napakinggan natin yung balita na hiniram natin sa Billionaire News Channel, na itong 11 mga kongresista, mga ka-Wonder, na mula dyan sa Lakas CMD, lumipat dito sa Partido Federal ng Pilipinas, na kung saan partido ito ng Pangulo. Yan po yung partidong sinuportahan namin ng eleksyon. Nag-oath taking kami dyan, mga mga national chairman. Isa po ako sa national chairman that time, At nag-oath tayo dyan under sa Partido Federal ng Pilipinas, pero silently nagkakagulo pala yan. So that time, madalas kaming makipag-coordinate kay Defensor, Mike Defensor, kasi kaalyado niya yung Pangulo. And then, hindi namin alam, secretly nagkakabuwag-buwag na pala sila. Dahil may mga agenda na natutuklasan yan ng Pangulo dahil sa may mga intelligence yan. Tahimik-tahimik lang yung Pangulo pero alam niya kung ano yung mga pinagagagawa niyong mga kabuktutan. So lumipat sila, ayon sa opinion ng mga publiko, mga ka-Wonder, ay dahil daw wasak na. Alam niyo kung sino na sa CMD. Of course, number 1 dyan, si former Speaker Martin Romualdez.
Andyan din tong sino pa ba yung mga nandiyan dyan? Si Erwin Tulfo, no? Si Bong Revilla, yan, yung mga may stain, no? Pati itong si Martin Romualdez, no, iniimbestigahan ngayon. Lalo na, nandiyan din tong si Macapagal Arroyo, no, na nasa isang partido sila pero may friction sila. Kaya parang hindi established ito. Nayayanig itong partidong ito. Kaya itong 11 partido ay lumipat sa partido ng Pangulo para isang batong matatag. Dahil nakita nila, mga ka-wonder, yung integrity ni PBBM na hindi pumapatol sa mga chichiriyang mga pang-aaway na pangninira, hindi niya pinapatulan yan kasi ang pumapatol lang dyan, yung mga level na pumapatol sa ganung klaseng isip. No? Pinapakita lang ni PBBM na hindi ko kayo ka-level. No? Yun ay isang nakakahiya. No? Na hindi sila ka-level ng Pangulo when it comes sa utak at kilos, no? Sa gawa. Kasi ang Pangulo kilos. Ngayon, ang Pangulo umiikot sa mga lugar-lugar at hinahanap niya kung ano pa yung lugar na walang ambulansya kasi may mga lugar pa palang walang ambulansya. Mga napakawalang yang mga kung sino man yung leader na may hawak dyan, hanggang ngayon wala pa rin kayong ambulansya. Ang kakapal naman ng mga mukha ninyo. No? Kasalanan din man minsan ng taon dyan, mga sa lugar na yan Sisisihin natin kayo kasi bakit hindi kayo nagre-report. No, hindi kayo nagsusumbong na wala pa kayong ambulansya para yung representante nyo dyan ay magisa at masipa, papaalis. No, kasi maabus. Dapat ganyan, katumusipag ni Pangulo. Iniikot yung Pilipinas at tinitignan. Sa Maynila, nilagyan ng eskwelahang pang-medisina. Kasi wala limited lang, 500 lang ang pwedeng mag-aral doon. Ngayon, 5,000. No, ang dami-daming ginagawa ng Pangulo. Siguro masikip na para sa social media at saka sa mainstream media na ibalita yung mga yan. No? Habang itong si Sara Duterte at yung mga grupo niya bising-bising manira, mga kawander. Grabe. Tapos tatakbong Pangulo? Ay nako. Kaya kayo mga dilis, huwag nyo kaming idamay. Huwag nyo kaming idamay dahil pipigilan namin kayo na magluklok ng hindi karapat-dapat. No? Kung napapanood ko lang tong video ni Sara Duterte rito, no? May isa siyang video rito Ito, panoorin natin ito, mga ka-wonder. No? Gusto ko lang i-share sa inyo to No? Kasi kapag nakikita ko itong video na ito, parang hindi mo maintindihan kung ano bang klase yung isip o ano bang espiritu yung masasabi natin dito sa mga ganitong tao. Tingnan niyo, mga ka-wonder. Na bumaba sa akin na ito forever. Kaya sirain ko kayo lahat. Wala akong pakialam kung totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo. Basta lang masira kayo. Ngayon, yan yung video niya, sabi niya nga, hindi na raw siya aalis. Sa kanya na raw yan forever. May forever bang VP? 6 years lang ang term. Baka may implication siya dyan. Naalala niyo yung sinabi sa kanya na 6 years is not enough to fix the Philippines. Parang ganun, So parang nangangarap ito na manatili siya sa pagka-presidente. Na kapag yan ay naging presidente, wala na yung balak umalis, mga ka-wonder. No? Tingnan nyo yan, sisirain niya raw. Wala raw siyang pakialam, totoo man daw hindi. Unang check dyan, mga ka-wonder, yung integrity. Numero 1 yan, pagiging leader ng bansa. No? Well, balikan natin yung ating pag-uusapan ngayon, mga ka-wonder. Tungkol dito sa 11 mga congressman na siyang nagsilipat dito sa partido ng Pangulo. At nabanggit na nga kanina, na dahil mahalaga ito, mga ka-wonder. Dahil ang direktang paglipat, mga ka-wonder, dito sa Pangulo. Bagamat itong mga lumipat ay mga committee roles to, mga ka-wonder. Hindi lang ito basta-basta mga miyembro. Ito ay mga may pwesto, may posisyon bilang komite. At mas gusto nilang lumipat sa Pangulo. Dahil alam natin na may direkta silang connection sa Pangulo aside from nakikita nila yung integridad. Nakita nila yung itong kinakapitan ni Gloria na siyang Romualdez na nabuwag, dahil nga sa may mga stain yung ibang mga leader nila dyan. At itong ang punto nila dito ay ang pagiging miyembro ng party, itong PFP, ay magbibigay ng mga direktang access sa executive branch. Executive kasi ang Pangulo, At mas malinaw na alignment sa legislative agenda ng Malacanang.
Alam natin na ang Kongreso o House of Representatives ay they are legislative. At itong Pangulo ay they are the executive branch, no? So para sa mga committee members na yan, mahalaga ito dahil sa kanilang trabaho na nag-aangkla, umaangkor mga kawander, no? Sa pag-asa ng batas at oversight. No, kasi isa sa batas nila yan eh. So Pangulo ang pipirma dyan. So isa sa batas nila yung mga yan, kung ano yung kumaga binaba, pag sinabi mo kasing anchor mga kawander, nagre-rest ka, titigil ka, no? Saan ka aasa? Doon sa batas. No, yung batas gumagawa yung Kongreso eh. So parang may anchor sila, no? May tulungan yung Malacanang at Kongreso, no? Sabi ng Pangulo, hindi ko pakikialaman yung desisyon ng Kongreso. Let them do their job. No? Vice versa, bilang support ng Kongreso sa Pangulo, nag-transfer itong mga ito para suportahan din ang Malacanang sa mga adhikain ito. Kumbaga, tulungan mga kawander. Tulungan hindi siraan. At dyan makita natin mga kawander yung policy influence at budget priorities. Alam naman natin, ang Kongreso nangangailangan ng budget yan. So mas malakas ang impluwensya sa national budget mga kawander. Dahil bakit mga kawander? Kasi itong mga committee na to, may mga papel itong ginagampanan. Yung mga deliberation ng budget at pag-aproba ng proyekto. At alam natin yung GAA, pumipirma dyan ng Pangulo. At may mga proyektong gustong ipatupad itong mga mambabatas. Pero hindi lang yan na nakikita mga kawander. Kahit sabihin natin yung mga agenda na yan, yung mga coordination na yan, yung mga strategic position na yan, gaya ni sinasabi nila, na pumuposisyon itong mga politiko na to na lumipat, dahil maaring tignan yung core political vehicle sa kasalukuyang administrasyon, yung takbo ng administrasyon, nakikita nila maayos, maganda, at gusto nilang makiisa, at gusto nilang makitie up, maki-anchor, makilink dun sa mga proyekto ng Pangulo. At yung proyekto nila, titignan ng Pangulo kung ito rin, since partido, baka mabigyan ito ng assurance, parang gano'n, ng approval. No? So, posibleng maging dominanteng partido na ito sa mga susunod na eleksyon. Yan ang kagandahan yan, mga kawander. Yung paglipat nila. No? Ito ang lakas, mga kawander. Nakita natin dito, yung pagiging push factor, yung kanilang structural at yung kanilang personal power centers na alam natin malakas ang lakas. Kaya ang lakas, no? Pero hindi itong diskarte ng partido ng Pangulo. Yun yung nakikita nila na hindi ito nakaka-align sa atin eh. No? Kaya ibig sabihin, maka-wonder, bagamat makapangyarihan ng lakas, dahil sa liderato ni Romualdez, kahit sabihin mong wala na siya, lakas pa rin yan, malakas pa rin yan. Dahil, at Arroyo, of course, nandun siya. Pero may pagkakaiba itong mga ka-wonder, itong lakas kasi more on institutional. Institution na yan, malakas na yan eh. Kaya nga malakas, they still keep on going and kicking, no? Pero kasi pagdating dito sa PFP, nandiyan ang Pangulo, ang executive, no? Yung link nila sa Pangulo mismo sa executive branch, kaya iba pa rin ang pagkikiisa mo sa PFP, no? At kung ano man yung mga paliwanag diyan, mga ka-wonder, isa lang ang dahilan. No, mga ka-wonder, isa lang para hindi na tayo humaba. Sinusuportahan nila, mga ka-wonder. Ito ay may malalim na pagtingin, mga ka-wonder. Ito ay pag-aalyansa dahil para mabuo yung 106 na pagpirma para ma-impeach si Sara Duterte. Yan yung suporta ng 11. Tandaan nyo, lalakas ang partidong ito sa mga susunod na eleksyon at nakaprepare yan, mga ka-wonder. At yan ay upang suportahan, mapalakas, no? Ang pundasyon para mapa-impeach talaga si Sara Duterte sa pamamagitan ng pagpirma. Kaya maganda yan, mga ka-wonder. Yung paglipat na yan ng mga kongresista, may mga hawak yun na position. Of course, bibigyan pa rin yan. Hindi lang simpleng pagtalo ng partido, mga ka-wonder. Ito ay isang indikasyon, mga ka-wonder, no? ng mas malalim na galaw ng kapangyarihan. Dahil kapag hati ang Kongreso, baka may basurang impeachment, mga ka-wonder, no? Kung saan nagtatagpo yung legislative at saka yung impluwensya ng executive at yung timing ng mga sensitibong issue tulad ng impeachment, mga ka-wonder. So yan ang abangan natin. Isang magandang hakbang at balita yan.
Comment down below mga ka-wonder para sa inyong opinion. Hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa at reaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman natin yung paglipat ng 11 kongresista dyan sa PFP mula sa Lakas CMD. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.